Maiinit na balita ngayong tanghali. Traslasyon sa Maynila naging payapa sa kabuuan ayon sa PNP. Ngunit sangkatutak na basura na iwan matapos ang prosesyon. Pagbebenta ng sulit rice sa ilang mga pamilihan inilunsad na ngayong araw. 58 pesos per kilo na maximum suggested retail price sa imported rice sisimula na sa January 20. Detalye ng gagawing EDSA rehabilitation ipiniresenta na ng Department of Public Works and Highways. Pagkukumpuni sisimulan sa southbound portion. Panibagong dagdag sa presyo ng langis posibleng ipatupad sa susunod na linggo. At ilang lugar sa Bicol lubog pa rin sa baha dahil sa mga pag-ulang dulot ng shear line. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 10, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Naging mapayapa ang pagdaraos ng traslasyon sa Maynila. Base sa assessment ng Philippine National Police, wala silang naitalang anumang untoward incident sa prosesyon maliban sa ilang nasugatan sa paa at nakaranas ng hypertension. Pinuri at pinasalamatan naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga pulis at iba pang law enforcement agency na nagbigay seguridad sa traslasyon. Ang prosesyon ng itim na Nazareno ay inabot ng 21 oras na nilahukan ng nasa 7.4 na milyong mga Katoliko. Nag-deploy ang Department of Health ng mga tauhan mula sa Health Emergency Response Team ng 20 ospital ng ahensya sa Metro Manila para sa taunang pagtitipon sa Maynila kahapon. Kaugnay nito ang pananatili ng Code White Alert sa National Capital Region at mga karatig rehiyon ngayong araw. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Mahigpit na nagbantay ang Department of Health sa taunang traslasyon na idinaos sa lungsod ng Maynila kahapon January 9. Ayon sa ahensya, hanggang alas 6 ng gabi ay nakapagtala sila ng 332 konsultasyon sa mga medical stations na nakapwesto sa ruta ng prosesyon. Ang mga pangunahing kondisyong naitala ay kinabibilangan ng 76 na nagtamo ng sugat at 74 naman na nakaranas ng sakit ng ulo at pagkahilo. Mayroon ding mga nakaramdam ng alta presyon at iba pang kasong medikal. Sa datos na inilabas ng DOH, 17 individual naman ang kinakailangang dalhin sa ospital upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Samantala nananatiling nakataas ang Code White Alert hanggang ngayong araw upang masiguro na ang lahat ng itinalagang medical personnel, kagamitan at pasilidad sa National Capital Region, Central Luzon at Calabarzon ay nakahanda upang mabilis na tumugon sa mga emergency o insidenteng may kaugnayan sa kalusugan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puspusan ang isinasagawa ang paglilinis ng mga kawani ng Department of Public Services Manila at City Engineering Office sa mga basurang iniwan ng mga dumalo sa traslasyon kahapon. Ayon sa mga otoridad, mas marami ang naiwang basura ngayon kumpara sa nakalipas na taon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano kadami na basura ang nakolekta dyan matapos ang idinaos na traslasyon kahapon? Wala pang pinal na ulat ang pamahalaang lungsod ng Maynila kung gaano karaming basura yung iniwan ng mga dumalo sa translasyon kahapon dahil hanggang ngayon ay patuloy pang naghahakot at naglilinis ng mga basura.
Aabutin pa ng hanggang mamayang hapon bago tuluyang malinis at mahakot ang mga basurang iniwan ng mga dumalo sa translasyon kahapon ayon sa mga miyembro ng DPS na naghahakot ng basura. Doble ang inaakot daw nilang basura ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ang mga truck sabay-sabay na ang ginagawang paghahakot ng basura. Ang ibang mga side sweeper hindi na daw umuwi simula pa kahapon galing sa kanilang duty. Ayon naman sa ilang mga residente, mas kakaunti ang nakita nilang side sweeper na nakabuntot sa translasyon ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon kaya mas marami yung natambak na basura. Sabi ng DPS, mas maraming basura ngayon taon dahil mas marami ang dumalo ngayong taon sa translasyon. At karamihan sa mga basura ay mga plastic bottle, pinagkainan at mga karton. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Formal na binuksan ngayong araw sa ilang kadiwa ng Pangulo Store ang sulit rice na mabibili ng 36 pesos at 40 pesos per kilo. Ayon pa sa Department of Agriculture, asahan na rin na pasisimula na sa January 20 ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Mia, magkano yung itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 58 pesos nga ang itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture na pasisimulan ngayong January 20. Pasado alas 8 kaninang umaga nang umpisahan ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang pag-iikot sa mga pamilihan upang tingnan ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas. Kasabay nito ang paglulunsad ng sulit rice sa kadiwa ng Pangulo Store dito sa Murphy Public Market sa Quezon City. Ang sulit rice o 100% broken rice ay mabibili sa halagang 36 pesos per kilo habang 40 pesos per kilo naman ang 25% broken rice sa kadiwa. Ayon sa Department of Agriculture, kung tatangkilikin ng publiko ang sulit rice ay maaaring makatulong ito na mapababa ng kaunti ang presyo ng commercial rice sa merkado. If more people buy the sulit rice, then the demand shifts. Mag-move yung demand from this 5% rice to sulit rice. So it will help. Samantala, ayon sa DA, pasisimula ng ipatupad sa January 20 ang 58 pesos na maximum suggested retail price sa buong Metro Manila. Ayon kay Sec Laurel, ang MSRP ay itinakda matapos ang masusing konsultasyon sa mga importers, retailers at stakeholders ng industriya ng bigas. Sa ngayon, iset natin ang MSRP by January 20 at 58. The way things are going and current market prices, by after 1 month, it should be a minimum of 56 or 55 to be determined. Suggested retail price at magkakaroon Sa pa ito ng ngayon, pagbabago base sa isasagawang monthly checking ng DA sa mga pamilya. At yan muna ang update mula dito. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Matumal ngayon ang bentahan ng bigas sa rice mill sa Bukawe, Bulacan. Ito ay dahil sa epekto ng mataas na presyo, local price na sinabayan pa ng imported na bigas at mataas na presyo ng palay galing sa Northern Luzon. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, nasa magkano ba ang bentahan ngayon ng bigas dyan sa mga rice mill sa Bukawe? Tanghali, Ella, sa ngayon ay umaabot sa 1,900 pesos to 2,100 pesos ang presyuhan ngayon ng perkaban dito sa mga intercity rice mill sa Bukawi, Bulacan. Ang problema nila ngayon, mahina ang bentahan ngayon ng bigas sa nasabing rice mill.
Ramdam ngayon ng mga rice millers sa Bukawi, Bulacan ang matumal na bentahan ng bigas. Ang problema, marami nga silang mga naka-stock na bigas dahil sa mga nakuha nilang palay galing norte sa kanilang rice mill. Ngunit hindi naman ito mabili dahil sa tumal ng mamimili. Isa sa nakikita nilang dahilan ay ang nakaraang holiday kung saan karamihan nga ay maraming mga nag-stock na ng bigas. Ang isa pang posibleng dahilan ay dahil mas mura ang imported rice na natatangkilik ng ibang mga mamimili kumpara sa local rice na mas mahal. Anila may imported rice na ang halaga lang ay 1,800 pesos per kaban habang ang commercial rice ay umaabot ng 1,900 pesos ang pinakamababa. Hindi naman nila mababa ng gusto ang presyo ng local rice o commercial rice, lalo't mataas ang kuha nila ng palay na sa ngayon ay umaabot ng 26 pesos kada kilo. Anila kung ibababa nila ng mas mababa sa presyo ng imported na bigas, ay matatalo naman sila sa puhunan. Sa ngayon, inaasahan ng mga rice millers sa Bulacan na bumaba ang presyo ng bigas sa darating na Marso, kung saan inaasahan na ang anihan ng mga magsasaka sa Norte at Central Luzon. Ela, dito naman sa mga retailer, kapansin-pansin na matumal din nila ayon sa mga retailer yung mga bumibili ng mga bigas. At dito lang sa aking likuran, ayon sa nakausap kong nagtitinda, simula pa kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay tatatlo pa lang yung bumibili sa kanya ng bigas sa kanyang tindahan at umaabot lang ito. Ang kanyang bigas sa mga retailer, pinakamababa is 50 pesos habang ang pinakamataas naman ay umaabot naman ng 56 pesos per kilo. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Bad news para sa mga motorista. Panibagong dagdag sa presyo ng langis ang posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring tumaas ng nasa 45 hanggang 75 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 40 sentimos hanggang 70 sentimos naman ang posibleng maging patong sa presyo ng gasolina. Samantala, nasa 65 hanggang 75 centavos naman ang inaasahan na magiging dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggo ngayong 2025 na nagpatupad ng oil price high. Maaaring umabot sa 60 pesos ang babayarang pamasahe mula sa dalawang dulong istasyon ng LRT1 kapag naaprubahan ang hirit nilang dagdag pasahe. Kahapon, isinagawa ang pagdinig sa kanilang hirit at posibleng madesisyonan ito sa loob ng 30 araw kung tuluyang maipatutupad sa Marso o Abril. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Mula sa kasalukuyang 45 pesos na bayad sa end-to-end station ng LRT1 mula sa FPJ Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque sa mga single journey ticket, pwede itong umabot ng nasa 60 pesos kapag naaprubahan ang petisyon ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na siyang nag-ooperate ng LRT1. Sa petisyon ng LRMC, mula sa kasalukuyang boarding fare na 13 pesos and 29 centavos, itataas ito sa 18 pesos and 15 centavos o halos 5 pisong pagtaas. Habang ang distance fare naman sa kada kilometro mula sa 1 peso and 21 centavos ay itataas sa 1 peso and 65 centavos. Nasa 26 na kilometro ang haba ng LRT1 at kung susundin ang proposed fare adjustment ng LRMC na 18 pesos and 15 centavos na boarding fare at 1 peso and 65 centavos kada isang kilometro na distance fare, ay aabot ng nasa 61 pesos ang pasahe sa buong linya ng tren. Ang adjustment rate na ito ay tinutulan ng ilang mga grupo ng manggagawa at commuter sa ginawang pagdinig kahapon. Ang tingin namin, sobrang pinapatay kami ng unti-unti, sinasakal kami ng unti-unti. Kasi kapag kami humihingi ng wage increase, kung magbigay man, kakarampot, ang bilis binabawi. So ito, bawi-bawi na kagad kapag pinayagan po ito. Sabi nga namin, unconscionable at heartless. Hindi, walang puso
at walang kakonsekonsensyang pagtaas sa panahon na nagsisitaas ang presyo ng mga batayang bilihin. Ayon sa Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation, merong maximum na 30 days para desisyonan ang petisyon. Kapag naaprubahan, pwede itong maging epektibo sa buwan ng Marso o Abril ngayong taon. Pwedeng hindi ma-approve, pwedeng ma-approve yung request nila, or pwedeng may increase pero lower than what they have requested. It's almost 10 years already, and the fare increase that we've realized so far is only once. No? So compared to other transport modes, no, yung rail po yung napag-iwanan po. Samantala, ang mga railway system naman na LRT2 at MRT3 ay wala pang nakaambang taas pasahe at kailangan nilang magsumiting muli ng petisyon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang katotohanan ang kumakalat na balitang makabibili na ang mga estudyante ng beep cards sa murang halaga. Ayon sa issuer ng beep cards na AF Payments Incorporated o AFPI, walang ibang pasilidad na nag-i-issue ng beep cards kundi ang mga istasyon lamang ng tren. Dagdag pa ng kumpanya, maaaring lumapit ang mga estudyante sa tellers kung nais nilang makakuha ng discounted na single journey ticket sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kailangan lang nilang magpakita ng valid ID o any proof of enrollment. Sa ngayon, ayon sa AFPI, tanging ang mga senior citizen at persons with disability o PWD lamang ang maaring makapag-apply ng concessionary beep card upang maka-avail ng 20% discount na pamasahe sa tren. Posibleng simulan na sa darating na buwan ng Marso ang gagawing rehabilitasyon sa EDSA kung saan planong unahin ang southbound portion nito. Ngayong araw, ipiniresinta ng Department of Public Works and Highways ang detalye ng kanilang plano sa gagawing konstruksyon sa EDSA. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano ang detalye ng DPWH para sa gagawing EDSA rehabilitation? Yung ipinatawag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang main office sa Pasig City para ipresenta yung kanilang plano para sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa DPWH, ang mga plano nilang gawin ay unahin yung pagsasaayos ng drainage system sa EDSA. Tsaka nila aayusin yung mga lubak sa kalsada at sa huli ay lalatagan ito ng aspalto upang maging patag ang kalsada sa buong kahabaan ng EDSA. Sa Marso ngayong taon, sisimulan ang rehabilitasyon at buong taon ng 2025 ay gugugulin ng ahensya para sa rehabilitasyon. Uunahin yung southbound portion ng EDSA sa gagawing rehabilitasyon. Sa pulong kanina, wala pang naihandang presentasyon yung mga kinatawan ng DPWH kaya wala pang masyadong detalye yung mga construction work na kanilang gagawin. Ayon naman sa Metropolitan Development Authority o MMDA, inaasahan na kapag nagsimula yung rehabilitasyon ay magkakaroon ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan lalo na sa mga lugar na merong bottleneck. Magsusumite naman ng traffic management plan ang DPWH sa MMDA para maiwasan ang matinding traffic oras na magsimula ang rehabilitasyon. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na dapat nang isaayos ang EDSA dahil nga sa mga lubak at sirang kalsada na nadadaanan dito. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Bumuo na ng komite ang Department of Education upang tugunan ang alalahanin ng mga guro at tauhan ng pampublikong paaralan hinggil sa bagong patakaran sa uniforme para sa mga manggagawa sa gobyerno. Inatasan ang komite na tiyakin na
Ang mga uniforme ng mga tauhan ng DepEd ay profesional at angkop sa kondisyon ng trabaho at kapaligiran sa mga paaralan sa buong bansa. Sinabi ng DepEd na naglaan ito ng 6 na buwan upang bumalangkas at maglabas ng mga alituntunin na naaayon sa mga updated na patakaran ng CSC. Ngunit hanggang hindi na isa sa pinal ang bagong internal dress code ng DepEd, ang lahat ng field personnel ay pinayuhan na sumunod sa dati nitong guidelines sa uniforme at office attire. Disyembre nang maglabas ng memorandum ang Civil Service Commission kaugnay sa pagsusuot ng Asian at Filipiniana-inspired attire ang mga empleyado ng gobyerno tuwing Lunes. Ngunit ayon sa mga public school teacher, hindi angkop o praktikal ang ganitong damit sa kanila. Inilabas na ng Commission on Elections, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang mga lugar na napabilang sa areas of concern para sa 2025 election. 38 lugar ang kabilang sa red category o ang mga lugar na mayroong naitalang karahasan noong nakaraang halalan. Matinding labanan sa politika, presensya ng private armed groups at seryosong banta ng mga terorista. Narito ang report ni Leia Ilagan. 3 araw bago ang pagsisimula ng election period, inilabas na ng Commission on Elections ang mga lugar na kabilang sa areas of concern. Mayroong 4 na klasifikasyon ng areas of concern. Ito ay ang green category kung saan tahimik at walang maitatalang karahasan sa lugar. Yellow naman kung mayroong history ng election-related violence. Orange para sa may presensya ng private armed groups at intense political rivalry. At red na kombinasyon ng yellow at orange. Sa nasa 1,642 lugar sa bansa, 403 ang kailangan ng masusing pagbabantay matapos na pumasok sa yellow, orange at red category. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 1,239 ang nasa ilalim ng green category. 188 na lugar naman ang kabilang sa yellow category. 177 ang nasa orange category habang 38 ang kasama sa red category na karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maaaring magbago ito habang papalapit tayo sa halalan. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence, wala tayong nakikita any indication. Pero minsan kasi sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging yellow. Bigla nga meron nga, bigla na from green nagja-jump sa red. Sinabi pa ng PNP at AFP na magde-deploy sila ng dagdag na tauhan sa mga lugar na nasa areas of concern, lalo na sa 38 lugar na nasa ilalim ng red category. Pinagtatanggal na po namin yung mga pulis na may mga kamag-anak na lalaban sa eleksyon. Then second, yung preparation nga namin na talagang gun ban, loose firearms, looking dun sa mga gun for hire, yung mga PAGs, tinatanggal natin. Sa AFP naman po, dun sa ating BARM area, nagsimula na kaming mag-augment ng mga tropa doon. Not only because of the election, but of course we are assisting the government in the normalization process. No, dahil marami na po tayong nagawa sa normalization process natin at kailangan natin mapabilis pa ito bago yung election. So nagdagdag na po kami ng mga tropa dito. And maganda naman po yung naging epekto dahil as of the end of last year, we have already neutralized. Inactivate na rin ng PNP ang kanilang National Election Monitoring and Action Center o NEMAC at maging ang mga Regional Election Monitoring and Action Center o tinatawag na REMAC para sa real-time na pagre-report ng mga nangyayari sa ground sa panahon ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na sa linggo, January 12, ang election period sa buong bansa. Kaugnay ng paparating na halalan sa Mayo. Pinayuhan ang publiko na maging kalmado at makipagtulungan sa pagpapatupad ng Commission on Elections o COMELEC checkpoints. Ayon sa COMELEC at Philippine National Police o PNP, maaaring sanhi ng pag-aresto kapag may resistance
o magmamatigas na motorista. Narito ang report ni Dante Amento. Huwag po kayong matatakot sa mga checkpoints. Para po sa inyo lahat yan. Para po sa katahimikan ng lugar niyo yan. Magkakaroon na ng checkpoints ng Commission on Elections o COMELEC sa buong bansa sa pagsisimula ng election period sa January 12. Pangungunahan ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang pagmamando sa mga ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi dapat matakot ang publiko at sa halip ay maging kalmado at makikipagtulungan sa mga otoridad. Paliwanag ng Paul Chief, bahagi lamang ito ng seguridad ng mga mamamayan laban sa mga may balak maghasik ng karahasan kaugnay ng paparating na halalan. Hindi po yan para i-prevent kayo sa yung mobility nyo o kaya po i-restrict yung pagkilos po niya. Para po sa inyo yan, para naman kahit paano, kahit gabi ay mag-e-election ay may comfort level ka na walang mangyayari sa'yo. Plain view doctrine naman anya ang ipatutupad o kung ano lang ang nakikita ang i-check at hindi kasama rito ang paghahalughog sa mga sasakyan o gamit. Dagdag pa ni PNP Chief Police General Romel Marbil, magsusuot din ng body cameras o alternative recording devices ang mga pulis na nasa checkpoints para matiyak na nasusunod ang tamang proseso ng pagsasagawa ng COMELEC checkpoint. Nothing to worry about. Meron po kaming body cam, may mga bago kaming dumating na alternative recording devices for this. And of course, may mga CCTVs. I'll be requiring na yung mga checkpoints natin, sisigurado may mga CCTVs. Binigyang diin ng COMELEC at PNP na mahalaga ang pakikipagtulungan ng mga motorista dahil kung may resistance o magmamatigas ang mga ito at susundan pa ng masamang pagkilos, maaaring arestuhin ng mga pulis ang isang tao o motorista. Paliwanag pa ng COMELEC, mayroon ang desisyon ang Korte Suprema na sapat ang kahina-hinalang pagkilos o kakaibang appearance para kapkapan ang subject individual kahit walang search warrant. Kung talagang may nakatumbok talagang baril, ipakita mo naman talaga na baril ka. Pero kung wala, huhuli ka namin. Of course, resisting arrest ka. Ayan lang naman talaga yung ano natin. Wala naman pa kami i-violate the same way. Sa appearance pa lang niya, iba. Na parang mayroon siyang itinatago or whatever. Sinabi na Supreme Court, justified yung mismong pag-search without search warrant at justified yung pag-arrest nung may makita ng baril sa kanya. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na susundin nila ang karapatang pantao sa pagpapatupad ng COMELEC checkpoints sa buong bansa. Kaya walang dapat ikababahala ang ating mga kababayan, lalo na ang mga motorista. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hindi patitinag si Baguio City Mayor Magalong sa pagsisiwalat ng katiwalian sa gobyerno hanggat nagpapatuloy ang mga korap na politiko. Mga hulugan man anya ito ng pagbubuwis ng kanyang buhay. Narito ang ulat ni Grace Doctolero. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito, pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo Kung kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna.
Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung kan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD. Kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Alam niya. Kaya lang, siyempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na ipinagtataka ng House leaders at complainants ang umiigting na suporta ng publiko sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 41% ng mga Pilipino ang pabor sa pagpapatalsik sa Vice-Presidente dahil sa questionable ng paggastos ng confidential funds nito. Ang detalye sa report ni Rosalie Coz. Sakto ang paglabas ng survey ng Social Weather Station o SWS sa panawagan ng mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na aksyonan na ng Kongreso ang mga reklamo. Ayon sa abogado ng complainant sa ikatlong impeachment complaint, hindi na nakapagtataka ang umiigting na suporta ng publiko sa pagpapatalsik sa Vice-Presidente dahil sa umani questionable paggastos ng confidential funds nito. It's not surprising because we feel it on the ground. We talk to people on the ground. There is palpable, broad-based support to the moves to hold accountable the Vice President. Suportado ng 41% ng mga Pilipino ang impeachment complaints habang 35% ang tutol at 19% naman ang undecided batay sa Social Weather Station survey noong December 2024. Lumalabas na ang issue ng confidential funds at ang umani pagbabanta ng Vice-Presidente laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pangunahing dahilan ng mga sumusuporta sa impeachment. Kaya naman dapat nang umusad ang impeachment process laban kay VP Duterte ayon sa mga nagsusulong nito. Think it will take so much for the House of Representatives to not to act upon any of the three impeachment complaints. They are constitutionally bound to act upon the impeachment complaints. So I believe they will. Gate naman ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, accountability ang demand ng publiko at ipinapakita ito sa SWS survey. Ganito rin ang posisyon ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Paniniwala naman ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi matutulog sa tanggapan ng House Secretary General Reginald Velasco ang mga impeachment complaint. Tingin niya, may mga inaabangan ng mga kongresista upang sa wakas ay aksyonan ito ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Maraming mga magaganap sa mga susunod na mga araw. At tingin ko ito yung magiging sukatan nga, no, magiging measurement ng mga kasamahan natin dito sa Kongreso sa mga magaganap na mga pagkilos, sa mga magaganap na mga activities na pangungunahan ng mga pro-impeachment groups ay baka ito yung triggering factor or mag-push sa ating mga kasamahan sa Kongreso. Nakabinbin pa sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong impeachment complaints at may posibilidad na may maghain pa ng ika-4 na reklamo ayon sa House official. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaasahan ng isang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na madadagdagan pa ang bilang ng mga kongresistang susuporta sa kanilang kagustuhang mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ito ay sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Lunes, January 13. At para sa iba pang detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ngayon ba ilang kongresista na yung nag-endorso ng impeachment complaints laban kay VP Sara? Aga-anim na kongresista ang nag-endorso sa 3 impeachment complaints na naihain na sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa paggastos nito ng confidential funds. Naniniwala si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya madadagdagan pa ang bilang na ito sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Lunes, January 13. Gate nito, hindi pwedeng hindi gumalaw ang impeachment complaints na inihain sa Kamara lalo na't mandato ito ng Kongreso na aksyonan. Sa gitnaan niya ito ng tumitinding suporta mula sa publiko sa mga hakbang na mapatalsik ang pangalawang Pangulo sa pwesto dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds nito. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula nang ihain ang unang 2 impeachment complaints at nakabinbin pa rin ito sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Sendanya. Hindi pwedeng hindi gumalaw. It's incumbent upon the leadership of the House to take action at to give a fair attention to this impeachment complaint kasi yan ang nandoon sa Constitution at nandoon sa ating rules sa mababang kapulungan. Ayon naman kay Velasco, humingi sa kanya ng sapat na oras ang ilang kongresista upang mapag-aralan ang mga impeachment complaint na inihain para makapagdesisyon na rin kung mag-e-endorso ng isa sa mga reklamong ito. Nabanggit din itong verified na ng Legal Department ng kanyang tanggapan ang 3 inihaing impeachment complaints at maaari nang maitransmit sa Office of the Speaker. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nakatakda magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Ang virtual meeting ay gaganapin sa Linggo, January 12. Hindi naman nabanggit ng Malacanang ang magiging agenda ng nasabing pagpupulong. Darating sa bansa sa susunod na linggo si Japanese Minister for Foreign Affairs Iwaya Takeshi. Ang kanyang 2 araw na official visit ay sa imbitasyon ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ang 2 opisyal ay nakatakdang magkita sa isang bilateral meeting upang pag-usapan ang ilang issue gaya ng ugnayang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas at Japan, mga isyung may kinalaman sa defense and security at iba pang mahalagang usapin. Nasa bansa si Takeshi mula January 14 hanggang January 15. Isang Filipina na galing sa bansang Sierra Leone ang inaresto ng mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kagabi. Nakumpiska umano dito ang mahigit 4 na kilo ng cocaine. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, saan ba nakalagay ang nakumpiskang cocaine mula dyan sa nahuling Pinay na galing sa Sierra Leone? Magandang tanghali, Ella. Nahaharap nga sa kasong drug trafficking ang isang Pinay galing ng Sierra Leone. Ito ay matapos na mahulihan ng mahigit 4 na kilong cocaine, isang uri ng illegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kagabi ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI. Kinilala ang suspect na si Joy Gulmatico, 29 na taong gulang. Ayon sa mga tauhan ng immigration, namomonitor nila na kaduda-duda ang flight pattern ng subject, kaya isinailalim ito sa inspeksyon. Nakuha ang illegal drugs sa kanyang luggage. Aabot sa mahigit 27 million pesos ang halaga ng nahuling cocaine. Isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect kaugnay sa kasong kinakaharap nito. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Umabot na sa nasa mahigit 5,000 pamilya ang apektado ng malakas na buhos ng ulan at pagbaha dulot ng shear line sa Bicol Region.
Nasa 5 barangay ang nananatili pa ring lubog sa baha. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilang pamilya pa ba ang nasa evacuation center at may nararanasan pa rin bang mga pag-ulan dyan? Yes, Aga, ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense o OCD Region 5, nasa 320 pamilya pa o katumbas na 1,068 na individual ang nasa 18 evacuation center as of 9 a.m. yan ngayong araw dito sa Region 5. Pusod nga yan ang patuloy na naranasang malakas na buhos ng ulan atid ng shear line. Batay sa ulat ng Office of the Civil Defense o OCD Bicol, kaninang umaga nasa 5,845 na pamilya o katumbas ng 27,189 individual sa kabuuan ang apektado ng pagbaha at malakas na buhos ng ulan na hatid ng shear line. Nasa 21 barangay sa 5 lugar naman ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa dami ng ulang na andala ng sama ng panahon. Sa ngayon, 3 barangay pa na natin lubog sa baha, isa sa bayan ng Karamuan at 2 naman sa bayan ng Nabua sa Camarines Sur. Umupa naman ang pagbaha sa 9 na lugar sa Legazpi City, sa Albay, isa sa barangay Donsol sa lalawigan ng Sorsogon at 11 barangay naman sa Sorsogon City. Kasi natin maiwasan na there are still drainage dito sa atin na tawag yan yung hindi masyado na clean or naalis yung mga debris before. So maybe that's one of the factors. Kaya kung makita mo doon, may mga debris na naglabasan. So those are the consideration natin why we have the madaling pag-elevate ng water and subside lang kagad. Aga, 5 local roads at mga tulay din ang naapektuhan ng pagbaha. 2 dito ay hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan. 2 ay hindi passable sa light vehicles at isa naman ay 1 lane lang ang pwedeng madaanan. Hindi naman madaanan ang kalsada patungo sa bayan ng Virac dahil sa nangyaring landslide sa barangay Sagrada sa bayan ng Viga sa isla ng Catanduanes. Nalubog din sa baha ang mga kalsada sa barangay Poblasyon 1, Poblasyon 2 at sa barangay Pinamar, Buhan sa bayan ng Mobo dito sa isla ng Masbate. Suspendido naman ang klase sa elementary at high school, 17 eskwelahan sa bayan ng Mobo dahil sa patuloy na naranasang malakas na buhos ng ulan dito sa Bicol Region. Inabalita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hinihanda na ng mga lokal na pamahalaan sa Negros Island ang pagtatayo ng tent cities. Ito'y upang may pansamantalang matirhan ng mga apektadong residente sa oras na iakyat sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. Ang detalya hatid ni Gladys Toabi live. Gladys, sa ang mga lugar planong itayo ang nasabing tent cities? Ella, itatayo ito sa Himamaylan City at Pontevedra sa Negros Occidental at sa bahagi naman ng Vallehermoso sa Negros Oriental. Nasa 1,350 family tents ang dumating na at kasalukuyang pinagtutulungang itayo. Ang pagtatayo ng tent cities ay paghahanda upang may pagdadalhan sa inaasahang mas maraming evacuee kung iaakyat sa Alert Level 4 ang bulkan. Inaasahang lalawak pa hanggang 10 kilometers o higit pa ang danger zone sa pagtaas ng alert status. Ayon sa Office of Civil Defense, kung iaakyat sa Alert Level 4 hanggang Alert Level 5 ang bulkan, tinatayang higit 190,000 persons o katumbas ng 48 families ang maaapektuhan. At nasa 15.3 billion pesos naman ang kakailanganin para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga ito para sa pagkain, non-food items, tubig, gagamiting pasilidad at kinakailangang cash assistance sa loob ng 30 araw. As of January 8, higit 12,000 families ang apektado sa pagputok ng bulkan at nasa 4,000 families naman ang pansamantalang nakatira sa mga nakatalagang evacuation centers sa Regions 6 at Region 7. Ella, sa patuloy na monitoring ng DOST PHIVOLCS ay patuloy ang mataas na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Ganon din ang pamamaga nito at walang patid na pagsingaw. Sa katunayan, as of 12 a.m. ay nakapagtala ang ahensya ng 15 volcanic earthquakes at pagbuga naman ng 2,029 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Yan muna ang ating update mula rito sa Bacolod City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi.
Patuloy na nadaragdagan ngayon ang bilang ng mga nag-aaral sa face-to-face classes ng Person Deprived of Liberty o PDL sa Malolos, Bulacan. Karamihan sa mga ito sa kulungan na natutong magbasa at magsulat. Narito ang report ni Nestor Torres. Mahirap lang po kami, kaya hindi po ako nakapag-aral. Kasi wala po yung magulang. Wala po nagpaparal sa akin. Dati po, di po marunong magbasa at di po marunong magsulat. 2 taon nang nakakulong sa Malolos City Jail ang 33 anyos na si alias Roel at 28 anyos na si Rowena dahil sa illegal drugs. Kapwa silang lumaki sa broken family at hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Kaya nang magkaroon ng Alternative Learning System o ALS sa BJMP Malolos City, hindi nila ito pinalampas upang matuto na makapagbasa at magsulat. Dati po kasi di po ako nakapagbasa, ngayon nakakaintindihan ko na eh. Medyo natutulungan po ako ng pag-aaral. Dati po wala po ako interest makapag-aaral. Ngayon nakapag-aaral na po ako. Hindi po ako nakatungtong ng elementary po. Hindi po ako sanay magbasa dati tsaka magsulat. Dito lang po ako natuto. Pangarap ko pong maging isang welder para po makatulong sa mga kapatid ko po. Ayon sa gurong nagtuturo sa mga PDL na si Lope Garado, 10 buwan ang kailangang gugulin para matapos ang programa. May magkakaibang schedule para sa elementary, junior at senior high school. 6 na oras ang pasok ng mga ito, Lunes hanggang Biyernes. Test na po sila ngayon, hindi na po portfolio. So tumatagal po yung test, ito pong sa kanila, tatagal po siya sir until makapasa sila sa exam. Ngayon po sa 10 months, kung naipasa po nila yung exam, pag-graduate po sila. Pag po hindi sila nakapasa, tutuloy lang po yung session hanggang sa makapasa po sila. Ngayong Enero, umabot na sa 54 na PDL ang kasalukuyang pumapasok sa face-to-face classes. Ayon kay Chief Inspector Edwin Bulataw, ang warden ng BJMP Malolos City Jail. Malaking bagay ang nagagawa ng ALS, lalo na sa mga preso. Bukod sa natututo na sila, nakakatulong din ito sa kanila para mabawasan ang stress at pangungulila sa kanilang pamilya. Ang intention po ng BJMP ay may pagpatuloy po nila ang kanila pong pag-aaral na kahit po na po sila ay nasa loob po ng ating kulungan, ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-aaral upang sakali po makatapos po sila ng pag-aaral, paglabas po nila sa ating kulungan, ay magkaroon po sila ng magandang trabaho upang matulungan po ang kanilang pamilya. Masasabi nating mahalagang bagay talaga ang edukasyon para sa mga person deprived of liberty. Pero higit na mahalaga na dapat at pagsunod sa utos ng Diyos upang matuto silang huwag gumawa ng masama. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinuna ni Park Chung-jun, hepe ng Presidential Security Service o PSS, ang tangkang pag-aresto kay Pangulong Yoon Suk-yeol na kanyang tinawag na hindi patas para sa isang nakaupong lider. Hiniling niyang maiwasan ang karahasan sa sitwasyon lalo na't may tensyon na naganap sa pagitan ng PSS at mga investigador. Hinarang ng daan-daang PSS agents ang presidential compound upang pigilan ang pag-aresto kay Yoon na sinuspinde at na-impeach. Noong December 14, ayon sa mga investigador, armado ang ilang PSS agents ngunit walang naganap na karahasang pisikal. Kinwestiyon ng mga abogado ni Yoon ang legalidad ng arrest warrant habang patuloy na tumatanggi ang dating Pangulo sa mga summons para sa investigasyon. Patuloy ding dinidinig ng Constitutional Court kung tuluyan ang aalisin si Yoon sa pwesto. Itinanggi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang posibilidad na maging estado ng US ang Canada. Anya, hindi ito mangyayari. Sinabi niya ginagamit ni President-elect Donald Trump ang isyong ito bilang paraan upang mailihis ang atensyon mula sa kanyang banta ng 25% taripa na magpapataas ng presyo ng mga bilihin sa US at makakaapekto sa mga mamimili. Binatikos ni Trudeau ang plano ni Trump na ipataw ang mataas na taripa sa mga produktong galing Canada at Mexico simula sa unang araw ng kanyang panunungkulan sa January 20. Dumalo ang 5 Pangulo ng Estados Unidos sa libing ni former US President Jimmy Carter sa Washington, D.C. nitong Huwebes.
Kabilang dito sina President Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, George Bush at Bill Clinton. Nagbigay ng eulogy si Biden para kay Carter na pumanaw noong December 29. Kinilala si Carter bilang mas mahusay na humanitarian kaysa Pangulo. Matapos ang kanyang termino, naging aktibo siya sa mga gawain ng kapayapaan at nagsulong ng mga programa para sa kalusugan at edukasyon sa buong mundo. Sa mga pagkilos na ito, nakatanggap siya ng Nobel Peace Prize noong 2002 bilang pagkilala sa kanyang patuloy na dedikasyon sa mga layunin ng kapayapaan at pag-unlad. Mga kasangbahay, bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service, ang radio mobile booth ay mag-iikot sa iba't ibang lugar upang abutin ang ating mga kababayan. At sa Martes, January 14, magkakaroon po ng free medical consultation, dental extraction, optical with free reading glasses na may kasama pang libreng gamot at pagkain dyan sa Barangay Camacho, Balanga City sa Bataan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 15 na nagsasabi, "Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!